Happy Monday po mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa patuloy na ating nararanasan na kanyang kabutihan. Natapos po ang isang masayang pagsamba kahapon upang ating papurihan ng ating Diyos. Kaya't narito po tayo muli ngayong umaga upang tayo'y mag-aral at siya'y ating sambahin. Halina't muli natin buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Edgar Quinsayas, na makakasama nyo ngayong pong Lunes ng umaga.
Ang ating paksa sa umagang ito ay katiyakan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Praise God po sa awitin na ating narinig. At sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay magmumula sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 54 hanggang 55 ng Magandang Balita Biblia. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng hindi nabubulok, ang may kamatayan ay napalitan ng walang hanggang kamatayan, natutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo ay mahalaga sa atin bilang mga Kristiyano, kaya marami pong dahilan upang atin siyang papurihan. Una, pagpapahayag na ito ay ating pananalig sa katapatan ng Diyos hanggang kamatayan. Maraming Kristiyano ang nagbuwis ng kanilang buhay para kay Kristo. Alam ng mga taong ito na hindi kailanman nasayang ang kanilang sakripisyo dahil gagantimpalaan sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ito rin po ang isang katibayan ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, ang paniniwala ng muling pagkabuhay, ng muli nating paniniwalaan. Kung mayroong Diyos at kung mayroong siyang ginawa sa sanlilika, siya rin ay may kapangyarihan ng lahat ng mga nilika. Mayroon siyang kapangyarihan din upang buhayin ang mga patay, muling buhayin. Ang ating Panginoong Hesus ay karapat-dapat pong tumanggap ng ating papuri at pagsamba sapagkat siya lamang po ang lumika, ang ating Panginoong Diyos. Mula sa buhay, ang tanging buhay, pagkabuhay ng mga patay, siya lamang po ang makapag-aalis ng kamatayan at makapagbibigay ng tagumpay laban sa libingan. Sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, mula sa mga patay, pinaalala sa atin na ang Diyos, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, mula sa buhay maging sa kamatayan. Pangalawa, ang gantimpala ng buhay, masaganang buhay dito sa lupa. Ngunit masigit ang naghahantay na gantimpala sa muling pagkabuhay. Sinasabi po sa unang Korinto, kabanatang 2, talatang 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya. Ang paniniwalang ito ang nagligtas sa atin, pangatlo, sa tukso ng kamunduhan. Isang halimbawa po dito ay pangangaral ng salita ng Diyos. Ang tunay na gantimpala sa paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang nakamit paggamit sa salapi o love gifts o mataas na katungkulan. Sa halip, ang gantimpala ating hinahangad ay ang spiritual na kaligtasan ng nangangaral at mga nakikinig. Pang-apat, mga kapatid, naniniwala tayo sa muling pagkabuhay ni Kristo mula sa kamatayan, sapagkat tinalo po ng ating Panginoong Jesucristo ang bagsik ng kamatayan. Malinaw po ang turo ni Apostol Pablo ang ganito, yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo, ituon niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay na nakatagpo sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya, makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Kolosas, kabanatang 3, talatang 1 hanggang 4. Alam niyo mga kapatid, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo ay isang katibayan sa pagkabuhay na muli ng lahat ng mga tao na siyang pangunahing pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Tayo po bilang Kristiyano, mayroon tayong kasiyahan sa katotohanan ng ating Diyos ay nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Hindi siya napigilan ng kamatayan, siya ay nabuhay magpakilanman. Ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos na ating amang nasa kalangitan.
Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa katiyakan ng buhay na ikaw ay namatay at pagkatapos na ikatlong araw, ikaw ay nabuhay. At yun po, Panginoon, ang aming sandigan ng aming pananampalataya. Salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Ikaw ang aming Panginoon na alam namin, Panginoon, ikaw ay nakapagtagumpay, Panginoon, mula sa kamatayan. Alam namin, Lord, kami po bilang yung mga lingkod na naglilingkod sa ganitong kapanahunan, alam namin hindi masasayang ang aming paglilingkod sapagkat ikaw ang aming sinusundan, ikaw ang aming sinasamba. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, patuloy mo kaming gagamitin upang marami pang buhay ang makaalam, Panginoon, na meron kaming isang Diyos na namatay at nagtagumpay sa kanyang kamatay at muling nabuhay. Kaya nga, Ama, alam namin, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, hindi po masasayang sapagkat alam namin ang aming Diyos na buhay ay patuloy na kumikilos sa amin. At darating panahon, Panginoon, alam namin na kami po, O Diyos, ay makakasama nyo sa inyong kaharian. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid kong ito sa kanilang mga trabaho, pagpapasimula sa kanilang mga gawain, pagninegosyo, at sa lahat ng kanilang mga gawain pag-aaral. Dalangin ko, Panginoon, na ang mga salitang ito ay patuloy na mag-uugat sa amin, mag-uudyok sa amin, mag-i-inspire sa amin, Panginoon, na patuloy kaming maglingkod sapagkat merong isang Diyos na namatay at muling nabuhay magpakilanman at nabubuhay sa aming mga buhay. Ito po ang aming samo at panalangin na may pagtitiwala sa umagang ito sa ngalan ni Kristo. Amen. 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 Mga kapatid, maraming salamat po sa iyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama Daily Morning Devotion. At shout out po sa lahat na mayroong anniversary ng kasal at mayroong kaarawan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Dalangin ko po na patuloy po kayong magamit ang inyong buhay at patuloy na makita si Jesus na nabuhay sa ating mga buhay. See you again next Monday and every day. If kayo po ay na-bless, feel free po to share or tag with your friend. And don't forget po to subscribe to Nax UMC PH and please hit the notification bell to get notified when we post a new videos. At kung kayo po ay pinagpala, maaari din po kayo mag-share, mag-pledge sa ating bank account o GCash account na makikita nyo po sa ibaba ng new screen upang kayo po ay maging kabahagi ng pagbimisyon sa ating iglesia. Ito po ang inyong lingkod, kapatid, Pastor Edgar Quinsayas, na lagi nagsasabing hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless po!